ang isa sa pinakamalaking atake na babagsak sa kaharian ng Clover Kingdom ay masasaksihan na. At mukhang dito na ata magtatapos ang kalokohan ni Lucius Socrates mga lods, dahil hindi lang mga palad din ang nagawang mapabagsak ng mga mage, kundi tagumpay na tinapos ni Asta at Yuno nang tumama ang kanilang atake sa nag-iisang wizard emperor na si Lucius Socrates. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan matapos pabagsakin ni Asta ang unang Guardian Angel ay kaagad niyang tinapos ang dalawa pang natitirang Guardian Angel sa tulong ng nagliliyab na magic spell ni Leo. Sinabi ni Leo na masaya siyang makitang nakabalik na si Asta, kaya nagpapasalamat ang ating bida sa lahat, lalo na kina Langris at Kirsch, pati na rin sa pagtulong ni Charmy at Finral kay Mimosa. Samantalang humingi naman ng sorry itong si Libby dahil mukhang ngayon lang siya nagising at huli na para tulungan si Asta. Kaya wika ng ating bida na bumawi na lamang si Libby mamaya. Napasigaw naman itong si Leo with full of energy na marami pa daw siyang lakas na natitira para lumaban. Kaya napahawak sa ulo itong si Kirsch dahil nag-grown up na talaga ang cousin niya. At lagi nitong pinapanatili ang firepower and even more stronger. Ngunit may biglang nag-step in sa conversation na napasabing, "Finally, nandito ka na Asta. And I swear, isa ka pa rin ngunit hindi tinuloy ni Noel ang kanyang linya na tangang Asta." At sinabi na lamang niyang namangha siya sa pag-survive nito kaya ituring isang compliment ang sinabi niya. Kagad na binigyan ni Charmy si Noel ng pagkain na sobrang ikinagalak na kunin ni Noel dahil kailangan niya talaga ang pagkain na to dahil sobrang na-drain ang magic niya. Samantalang habang kumakain si Noel, tinawag ni Asta si Mimosa upang sabihin na ipinapangako niya na babalik siyang buhay. Napangiting sagot ni Mimosa, "Alam ko at hihintayin kita." Ay, mukhang may chance ata ang Asta Mimosa mga lods kaysa sa Asta and Noel. Nabalitaan kong nag-divorce daw in real life ang voice actor ni Asta at Noel. Possibly kayang sinabayan din kaya ito ng author? Ano sa tingin nyo mga lods? Sino ang bet nyo sa dalawa? Kaya matapos maubos ni Noel ang pagkain at muli nang naibalik ang lakas niya, kagad niyang tinawag si Asta. Kung kaya't napalets go kaagad ang ating bida at hindi na nagpatumpik-tumpik pang mag-charge up into Devil Union mode. Lumipad kaagad sa himpapawid ang dalawa upang puntahan si Lucius sa itaas at makikitang naka-Valkyrie armor na itong si Noel mga lods with black dragon form. Napansin ni Noel na parang may sumasalubong sa kanila, kaya hinanda niya kaagad ang sarili at sinabi kay Asta na nandito na sila. "Ipaubaya mo na to sa akin. Pumunta ka na doon Asta." Kaya napag-aret kaagad ang ating bida na dumiretso sa itaas habang si Noel ay mag-isang hinarap ang tatlong Guardian Angel. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa Land of the Sun, kung saan makikita natin dito mga lods na nagkaroon ng massive damage ang buong Hino Country sa pagsalakay ng isa sa mga Lucius clone kasama mga Guardian Angel. Halos nawasak ang buong main building ng Hino Country at ang Ryuzen 7 ay nakatambad na sa mga nasirang gusali at natalo ng gusto ni Lucius, habang ang Shogun na si Ryo ay hawak-hawak na ni Lucius sa lieg. Sinabi ni Lucius na ngayon ay ginamit niya na ang kanyang Ultra Gargantuan magic, kaya niya nang makontrol mula sa malayo ang katawan ng kanyang mga paladin. Dagdag pa niya habang hawak-hawak ang duguan na si Ryo na hindi niya magagamit ang katawan to. Ngunit masaya siya na finally na-meet niya si Ryudo Ryuya. At sa totoo lang, si Ryo ang isa sa mga tinik ng kanyang mga plano. Kaya tinanong niya kung bakit binigyan ni Ryo ng matinding suporta si Asta. Napatingala si Ryo at sinabi ito ay dahil nakuha niya ang kanyang Tengetsu at ang naging kabayaran ay ang pagkawala ng kanyang Yoryuko. Wika ni Ryo sa kanyang isipan na hindi naman niya pinagsisisihan yon. Pero mas mahirap kasi ito kaysa sa inaasahan dahil parang kailangan niyang isuko ang kanyang pangarap at pangako niyang binitawan sa kanyang kaibigan. Kaya para matakasan niya ang harsh reality, nilibot niya ang buong mundo upang hanapin ang kaibigan niya. At isang araw, isang batang foreigner ang kanyang napansin, isang batang walang mahika. At dahil naramdaman niya ang pagkakapareho nila, dahil pareho silang walang magic o kung anuman, sinimulan niyang bantayan ang batang to.
Ipinanganak siya na walang magic at hindi tulad niya, isa lang itong pangkaraniwang tao. Pero hindi siya sumuko. Nagsikap siya ng gusto at hinarap ang lahat ng pagsubok sa buhay ng buong tapang. Pagkatapos, nakilala ng batang yun ang kanyang kaibigan na matagal niyang hinahanap at ang batang yun ay mas lalong lumakas ng buong tapang at nagpatuloy para may maprotektahan siya. Hinarap niya ang mga kalabang labis na mas makapangyarihan kaysa sa kanya at muntik nang mamatay ng paulit-ulit. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit lagi niyang inililigtas ng iba, patuloy pa rin siyang lumalaban. Kaya ang makita ang bagay na yon, sobrang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at gumising sa kanya upang kumilos. Kung kaya't sinabi ni Rio kay Lucius na siya ang sinuportahan ko, sinuportahan naming lahat. At hindi ikaw. Gumapang ka lang sa gilid at ngayon pipilitin mong yumuko ang lahat at gusto mong mag-asta na parang Diyos kahit wala kang karapatan. Kaya napatugon si Lucius na nakakalungkot mang isipin ngunit mukhang hindi na kailangan ng Shogun sa bagong mundo na gagawin niya. Biglang lumitaw sa tabi ni Lucius si Yusuga na sobra niyang ikinagulat na makikitang nakangiti pa itong inihanda ang katana at binanggit ang salitang Zeten. Talsik ang ulo ni Lucius sa harap ni Rio at pangiting sinabi ni Yusuga, mukhang hindi mo ata na-impress ang Shogun namin. Habang ang ulo ni Lucius ay lumipad sa itaas na parang nagsilbing rising sun representing sa muling pagbangon ng Hino country. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan papakawalan na ni Lucius towards Yuno ang sumisiklab niyang kamao gamit ang lightning magic at napasabing totoong si Yuno ang kanyang ultimate opponent. Ngunit ang anti-magic nito ay malapit nang mauubos. Kaya habang sinasalubong ni Yuno ang atake, sinabi niyang tama ka. At ito na ang pinakahuli niyang atake gamit ng anti-magic kung saan gamit ang pinagsamang star, ni-recreate ni Yuno ang atake ni Asta na tinatawag niyang Black Meteorite. Kaya nang dilat ang mata ni Lucius nang tumama sa mukha niya ang atake ni Yuno habang si Yuno naman ay parang may napansin. Binitawan ni Yuno ang Demon Dweller Sword at dito ipinakita ang itim na afterburst na lumipad papunta sa itaas habang si Rio ay sinabi sa lumulutang na ulo ni Lucius na ang nag-iisang sinusuportahan nila ay wala ng iba kundi si Asta. At heto na nga mga lords, Asta is back in action at ngayon ay nasa harap na siya ni Lucius Socrates. Humingi ng tawad si Asta dahil late siya. Ngunit wika ni Yuno na humihingi ka pa ng tawad. Sobrang nakakasawa na pagiging late mo. Nabangiti si Lucius na parang mayroon siyang iniisip na plano. Kaya napansin ito ni Yuno. Kung kaya't sinabi niyang talaga bang ganun ka-distorbo sa isipan mo ang hindi makontrol si Asta. Kaya biglang ipinalabas ni Lucius si Lisita at tinanong niya ang dalawa kung kaya ba ng dalawa nasaktan ng babaeng to. Wika ni Yuno na parang naaanoy na sa taktika ni Lucius. Tama na nga yan, hindi ka ba nadadala sa pinaggagawa mo? Napatugon si Asta na okay lang siya at napatanong, tama ba ako Libby? Kaya sinabi ni Libby na ang ipinangako niya noon kung ano ang importante para sa kanya ngayon ay kung ano ang gustong protektahan ni Lisita at yun nga ay wala ng iba kundi siya at si Asta. Biglang napunta si Asta sa harapan ni Lisita at kaagad niyang inatake gamit ang Demon Dweller Sword and it's turned out na gamit ang Star Conjunction ni Yuno kaya biglang na-teleport si Asta papunta kay Lisita. Kaya nagpasalamat siya sa assist ni Yuno. Kung saan matapos pabagsakin ni Asta si Lisita ay muli nang magkakaroon ng napakatinding 2v1 na laban. Kaya habang seryosong napatitig si Lucius, nalilisik naman ang mga mata ni Asta na napasabing ihanda mo ang sarili mo, Lucius Socrates, dahil ito na ang kahuli-hulihan mong laban. Kaya mabilis na umatake si Lucius gamit ang bone magic ng kanyang kapatid na si Zenon Socrates, kung saan kagad dumepensa si Asta at Yuno sa mga nagmimistulang latigo ng bone magic kaya umatras muna ang dalawa. Lumipad muna sina Yuno at Asta habang pilit na iniiwasan ng mga pag-atake at the same time ini-engage nila si Lucius upang makalapit hanggang sa napunta ang tatlo sa ibaba doon sa harap mismo ng kaharian ng Clover Kingdom kaya ang mga naglalakihang poste ay isa-isang nawawasak at yung iba naman ay pinaghahati-hati ni Lucius upang siguraduhin hindi makalapit sa kanyang dalawa. Umabot lang naman sa side by side ang laban na sabay kinakalaban ni Lucius ang dalawa gamit ang kanyang dalawang espada at ang apat na bone magic na nagmimistulang latigo sa likod ni Lucius.
Kaya nang tuluyang nakalapit ang dalawa, pinigilan muna ni Lucius ang espada ni Asta habang pinress down niya muna si Yuno sa pamamagitan ng isang malakas na atake upang mapatras. Kung kaya't inuna niya kaagad atakihin si Asta gamit ang buo niyang lakas kaya napatras ang ating bida. Mabilis na sinundan ni Lucius si Asta upang i-pen down kaagad sa pamamagitan ng kanyang matinding touchdown, ngunit hindi niya ito naabutan sa bilis ng galawan ni Asta. Subalit habang napatras si Asta, pa-engage naman itong si Yuno na makikitang gamit ang kanyang star na nasa kanyang ulo, gumawa siya ng diversion upang malito si Lucius sa pamamagitan ng paggawa ng harang, ngunit biglang nag-teleport ang dalawa sa gilid kaya isang matinding pagsabog ang naganap sa ibabang bahagi ng kaharian ng Clover Kingdom. Habang nakikipaglaban si Lucius, nakita niya ang sobrang determination ng dalawang rivals at ang bawat isa ay talagang nag-level up at mas lalo pang bumilis to the point na palalim ng palalim ang kanilang skills and even more stronger. Kaya walang ibang nagawa si Lucius kundi ngumiti na lamang kahit kitang-kita sa kanyang mga mata na talagang nahihirapan siyang makipag-deal sa dalawa. Pagkatapos lumipat ang eksena kay Adramelech na same as usual sa lagi niyang ginagawa, nakaupo lang sa lumulutang na bato at ini-enjoy ang sarili sa pamamagitan ng panunood ng laban. Nakita niya ang matinding laban sa pagitan ni Aesir Selva at Meriol Leona at ang pakikipaglaban ng mga elf sa mga Guardian Angel at ang labanan ng taga Diamond Kingdom against Morris Leverdert, bagay na nagpangiti sa kanya. Pagkatapos lumipat ang eksena sa napakatinding atake na ginawa ni Morgan towards Captain Yami, Ichika at Vice Captain Nak, na pinagsama nga niya dito ang Dark Magic upang mas lalong lumakas ang Light Magic na nagmimistulang ulan sa sobrang daming atake na pinakawalan niya. Kaya walang nagawa si Yami, Ichika at Nak sa ataking ito kundi umatras muna at minaiging tumakas para magtago. Habang nasa maliit na corner ang tatlo sa lumulutang na bato, ginamit nila ang maliit na shadow galing sa light magic ni Morgan upang magtago. Naisip nila na talagang winawasak ang lahat kapag tumama na ang light magic at literal na monster na kahit sinong light magic user dahil sa dark magic na kahit kaunti man lang hindi sila makalapit. Kasi nga mga lods, ang dahilan kung bakit sobrang lakas ng light magic ni Morgan dahil sa light shines more brightness in the darkness. Kaya kung napapansin ninyo, nanggagaling ang mga atake sa napakalaking black moon na nasa likod niya, since lumalakas ito kapag may dilim. Ngunit biglang nandilat ang mata ni Nak nang narinig ang boses ni Adramelech na napasabing, "Kumusta na?" na parang matagal na silang magkakilala. Nabangis-ngis si Nak nang nakita niyang si Adramelech nga talaga ang lumapit sa kanila, na isang Supreme Devil na lagi na lang nanunood sa sideline buong oras. At mukhang sa tingin niya, hindi talaga tumaganda. Kalmadong nagsalita si Adramelech na napauwi kang, "Hey, gusto niyo ba ng tulong?" Kaya napawat si Nak na napatanong kung anong ibig sabihin nito. Kinollout ni Adramelech si Yami na isang dark magic user at gusto niya itong ipossess. Since si Yami ang isinakripisyo upang mabuksan ng gate ng underworld, isa daw itong perfect vessel for devil possession. Kung saan kalmadong napatanong si Captain Yami na bakit ko naman ibibigay ang sarili ko sa'yo. Napakamot si Adramelech sa kanyang batok at sinabi na maybe ang mga tao ay mas interesante para sa kanya. Dagdag pa niya na nakita niya itong si Yami nung nakipaglaban kay Lucifero. Nung una, hindi siya naniniwala kay Lucius patungkol kay Yami, ngunit nagulat siya sa tindi ni Yami dahil nakipagsabayan nito kay Morgan sa kabila ng napaka-overwhelming na kapangyarihan ng isang paladin. So ngayon sa nakikita niya, wala talagang chance si Yami kahit kaunti man lang na manalo sa laban. Ngunit nanginginig siya habang pinapanood si Yami. Wika pa niya na si Lucius daw ay napaka-unpredictable. Ngunit si Yami ay mas ganap na desperado. Kaya kung susundan niya ito, mas lalo siyang magiging masaya. Nandilat na lamang si Nak habang pinagpapawisan na nakikinig sa pinagsasabi ni Adramelech. Ngunit itong si Yami ay napaduko lamang habang nakangiti at bigla na lamang itong humalakhak sa tawa na napasabing, "Gusto ko yan, susugol ako sa demonyong to this time." Kaya for the first time sa siyam na captain at ang unang mage ng Clover Kingdom na isang Supreme Devil host na makikitang hindi lang apat ang sungay na meron si Captain Yami mga lads kundi 6 at mayroon na rin siyang buntot, pakpak at parang kaliskis kagaya ng kay Adramelech.
Kaya habang nakikipaglaban si Lucius sa dalawa na umabot na ngayon ng 3 sa pinakatuktok ng kaharian ng Clover Kingdom, napansin ni Lucius ang ginawa ni Adramelech. Kaya kaagad niya itong tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Kung saan napasmile lang naman si Adramelech na napasabing, well, hindi na magiging masaya kung ganun ka lang kasimple manalo sa laban. Napatanong si Captain Yami kung ano ang magic ni Adramelech. Nasagot naman itong, hindi naman ganun kademonyo ang magic ko. Ngunit kung gagamitin mo to ng maayos, siguradong may kalalagyan ang nasa harap natin ngayon. Kaya ipinaliwanag niya na gamit ang kapangyarihan ng dalawa niyang kasamahan, mas lalo nilang mapapaitim ang darkness, and the more blacker they are, the light shines brightness in the darkness. Kaya nang napansin ni Morgan ang sobrang liwanag galing sa pinagsamang itim na kapangyarihan ng 3, ay wala siyang ibang nagawa kundi mapadilat sa sobrang gulat kung saan galing ang liwanag na to. Kung kaya't dito'y sinabi ni Adramelech na ang kanyang Supreme Devil Light Magic ay kayang wasakin ang paladin na yan. At dagdag pa niyang parang devil lang daw siya na nakipaglaban sa isang angel. Napasigaw si Ichika for go signal para kay Captain Yami. Kaya mabilis na lumipad si Yami habang minaiging iniiwasan ng mga pag-atake ni Morgan na makikitang dalawang katana na ang hawak ni Captain Yami, mga lads, Light Magic Sword at Dark Magic Sword, na ngayon ay sabay niyang papakawalan towards Morgan ang napakatinding atake. Kaya nahati ang katawan ni Morgan into 4 pieces sa pamamagitan ng ekas na slash ni Captain Yami. At maya-maya, unti-unti nang naglalaho ang katawan ni Morgan hanggang sa tuluyan na itong nabura sa ere. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga nagkabutas-butas na katawan ni Aesir Silva sa tinde ng mga nagbabagang kamao ni Mereon Leona. Kaya habang naka-lockdown moment si Mereon Leona kay Aesir Silva, sinabi niyang wala siyang kilalang halimaw na katulad nito. Nasagot naman itong, kahit ako, hindi kita kilala, halimaw ka. At maya-maya, napansin na lamang ni Mereon Leona ang matinding laban na nagaganap sa itaas sa pagitan ni Asta at Yuno against Lucius Socrates. Ibinato ni Lucius ang kanyang espada sa dalawa at umatras muna papunta sa pinakaitaas. At napasabi na lamang siya sa sarili na sakit talaga sa ulo ang dalawang to. At dito'y napa-open arms na si Lucius, mga lods, habang nasa harap niya ang Time Magic Grimoire at napasabing gagawin na natin to. And maybe kayong dalawa ay makakaligtas sa ataking gagawin ko, ngunit paano mga tao na nasa ibaba? Anong gagawin nyo? At dito'y pinalabas lang naman ni Lucius ang iba't ibang klaseng kapangyarihan na sobrang ikinagulat ni Asta at Yuno dahil ang mga mahikang ito ay nagkaroon ng pagsasanib na parang minumold niya upang maging isa at naging napakalaking bola sa ibabaw ng buong kaharian ng Clover Kingdom. Napatingala ang lahat ng mga mamamayan na parang pinagmamasdan nila ang isang napakalaking meteor na babagsak sa kanila at ito na ang kanilang magmimistulang end of the world sa buong buhay nila. Kaya napangiti si Lucius na napasabing, humans, pagmasdan nyo ang kapangyarihan ko. Ito ang aking Gargantuan Ultimate Magic United Forces. Oras na para lumikha ng bago at mas masayang mundo. Kaya kaagad nag-engage ang ating mga bida upang pigilan ang napakalaking atake na parang gigantic meteor. Kaya napangisngis itong si Yuno dahil kung susubukan nila itong i-shutdown, magkakaroon ng chance si Lucius na atakihin sila. Ngunit napaisip rin si Asta na kung hindi nila ito pipigilan, wala rin silang ibang choice. May biglang sumigaw sa dalawa na napasabing, hey, kayong dalawa, mag-focus lang kayo kay Lucius. At ito nga ay ang magkapatid na Vermilion na si Mereon Leona at Fugulion. Kaya napawi ka nga itong si Fugulion na finally, gagamitin ko na talaga to. Kanina ko pa to pinipigilan kung saan sa pamamagitan ng Spirit Dive, nagsama sa unang pagkakataon si Fugulion at ang Fire Spirit na si Salamander. Habang si Mereon Leona naman ay handa na rin ang kanyang Hellfire Incarnate. Pinakawalan ng dalawa ang napakatinding atake sa buong buhay nila upang pigilan ng Gargantuan Ultimate Magic. Ngunit na-realize ng dalawa na mukhang hindi pa rin sapat ang apoy na pinagsama nila at dito'y napansin ng dalawa ang nag-iisang mage na kayang magpapalakas na pinagsama nilang kapangyarihan, kaya napasigaw ang magkapatid sa pangalan ng kanilang bunso na si Leo.
Nagulat si Leo nang narinig ang pangalan niya, kung kaya't kaagad siyang napasigaw, "I'm on my way," sa sobrang saya, na habang napatalon si Leo papuntang itaas, inisip niya na wala siyang ibang tinitingala at iniidolo mula pagkabata na maging kasing lakas ng dalawa niyang kapatid, na ngayon ay this time, sasamahan niya ng dalawa upang iligtas sa mga mamamayan ng Clover Kingdom. Kaagad pinagsama ng tatlo ang kanilang kapangyarihan at mas lalo pa itong lumakas dahil sa mana method na inilagay ni Leo sa kanilang atake, kung kaya't sabay na sumigaw ang tatlo habang unti-unting nagkadurog-durog ang ultimate Gargantuan magic. At dito'y biglang lumabas sina Asta at Yuno sa mismong mga nagkadurog-durog na bato upang magsagawa ng surprise attack para kay Lucius, na makikitang gulat na gulat si Lucius mga lods nang biglang lumabas ang dalawa na parang kidlat na napazigzag sa ere sa sobrang bilis, at si Lucius ay isang espada lang ang kanyang gamit habang pinipigilan ng dalawa. Napangiti si Belle sa sobrang amaze ng ginawa nila ni Yuno, at si Libby naman ay mas lalo niyang nararamdaman na nagiging isa sila ni Asta. Kaya habang umaatras si Lucius, parang slow motion lang ang nangyari kay Asta at Yuno habang minamasdan niya ang dalawa, na nanlilisik ang mga mata sa sobrang desperado na pabagsakin siya. Kaya pagkatapos ng slow motion, biglang nag-fast forward sa sobrang bilis ng dalawa na umatake, kung kaya't finally, tagumpay na tumama ang atake ni Asta at Yuno kay Lucius Socrates. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!